Hello, magandang araw mga kababayan. Hindi ako makalapit ng maayos kasi nandito yung pusa ko. Ayan, tumakbo na. Sorry sa abala ha. Nandito kasi yung pusa ko sa ilalim eh. Anyway, mga kababayan ko, meron akong i-share sa inyo. Kasi kahapon, 'di ba? Marami nagsasabi sa akin na si Kuya Red daw nag-PM sa akin. Oh, nakita ko 'yon. Kaya lang masyado lang akong busy kahapon. Kaya hindi ko masyadong nabasa. So nabasa ko kanina, then nag-usap kami dalawa ni Kuya Red, 'di ba? Nag-message din siya sa akin, voice message. Hindi ko napaparinig dito, pero yung konteksto ng message niya, gusto niya kasing may gusto kasi siya linawin. Na-appreciate ko naman yung paglapit sa akin ni Kuya Red. Nire-respeto ko naman si Kuya Red, 'di ba? Kasi naiintindihan niya din yung advocacy ko, 'di ba? Meron sinasabi siya doon na naiintindihan ko dahil mahirap nga naman paniwalaan daw ang paranormal. So, para kay Kuya Red, totoo pa rin yung ginagawa niya. 'Di ba? hindi niya wini-withdraw, wala siyang paninindigan pa rin talaga ni Kuya Red na totoo yung Syempre, na-appreciate ko naman yung sinabi niya sa akin na critic nga ako dapat ganun kalawak yung yung isip ng mga tao, 'di ba? Critic nga naman ako. Then kung ano yung sasabihin, kahit ang sabi niya nga sa akin, kahit din siya daw hindi rin makapaniwala dun sa na-experience niya eh. Well, dun sa sinabi niya kung kabulshitan man yun o hindi, 'di ba? Pero binibigyan ko ng respeto si Kuya Red kasi kahit papaano talagang pinanindigan niya na totoo yung ginagawa niya. 'Di ba? Nasa sa akin na 'yon kung mahirap talagang paniwalaan anong gagawin ko, mahirap talaga akong pero still Kuya Red with all due respect sa inyo, still nag-i-stand pa rin ako doon sa mga nire-act ko sa iyo. Ganun pa rin yung ko, pero na-appreciate ko na wala kang galit sa akin, 'di ba? May diplomasya yung pagkakalapit mo sa akin at merong sasabihin sa akin si Kuya Red, 'di ba? Ito yung main goal kung bakit kinontak ako ni Kuya Red, 'di ba? Kilala niyo si Jasper Ghost TV? Yung nag-viral dahil sa sa manananggal, yung paa, siya lang yung sa pagkakaalam ko ay hindi, ginawa na ni Bimbi eh. Kasi nabilib ako dun sa niya, dun sa manananggal niya, yung may paa. Naalala niyo yun? Nag-viral siya nun eh. Then, itong bandang huli, nag-content ulit siya ng manananggal, pero pinakinggan niya na yung mga criticism ko. Diba? Natuwa nga ako dito kay kay Jasper Ghost TV eh. Kasi nga nag-improve yung niya, yung video niya, no? Then ito si Jasper Ghost TV, pinapaalam kasi ni Kuya Red. Ang goal kasi, since advocacy ko naman ang magsabi ng totoo o hindi, pinapaalam kasi ni Kuya Red through me na ayaw niyang sumama sa mga ganito. 'Di ba? Kasi para kay Kuya Red, totoo pa rin yung ginagawa niya eh. Well, depende na lang kung i-judge niyo si Kuya Red. Pero I have my own stand, Pero kay Kuya Red kasi, totoo pa rin yung ginagawa niya. Nung nag-usap kami ng dalawa. Actually, hindi kami nag-usap, nag-voicemail siya, napakinggan ko. Nag-usap na rin kasi nagre-reply ako eh. 'Di ba? Ayaw niya lang malapit dito kasi ito daw si Jasper Ghost TV. Sir Jasper Ghost TV, lumalapit ka daw kay Kuya Red. At ipapublish ko yung usapan nyo dito para malaman ng tao na fake ka talaga. 'Di ba? Kasi 'di ba, men, yung nangyayari dito kasi iiwasan kasi natin dito. Kasi na-mention ni Kuya Red din, magtatatag dapat kayo ng ng parang hindi naman party list parang association, parang legit organization ng mga ghost hunters. Kaya lang, sabi ni Kuya Red, nasisira daw dahil sa mga ganito na mga fake ang ginagawa. 'Di ba?
si Kuya Red mismo aware din na talaga may mga gumagawa ng fake. 'Di ba? Nilalabas ko muna dito yung ano ha, yung size up natin kay Kuya Red. Labas muna to dito. Syempre, may standing din ako na si Kuya Red, gumagawa din ng fake eh. Pero talaga namang pinanindigan niya sa akin na totoo yung ginagawa niya at ayaw niyang masangkot sa mga ganitong tao. So ito yung screenshot na pinasa sa akin ni Kuya Red, ano, yung usapan nila na si Jasper kasi si Jasper Ghost TV nag-aano sa kanya, parang nagsisik sa kanya ng ano ng collaboration. 'Di ba? Kasi nga si Kuya Red, isa sa mga godfather ng ghost hunting 'yan eh, 'di ba? Kuya Red, Donski. Bago pa ako mag-start, establish na yung channel nila. So yung mga malalakas diyan si Kuya Red, si Donski, si AlphaGo 01. Meron pa bang iba? I don't know kung ano, basta ang pinag-uusapan natin, Mindanao Ghost Hunters ha. Yan ang pinag-uusapan natin. Anyway, ito naman ito si Jasper, lumalapit kay Kuya Red. Sabi ni Jasper, "Hi Kuya Red, magandang umaga. Kaumpisa ko pa lang sa Ghost Hunter po. Baka pwede ko po kayo makakulab po." Pwede daw makakulab. So ito yung unang message niya, March 3. Then March 29 nag-message uli, "Kuya Red, nagsimula pa lang po ako. Baka pwede yung makakulab po." Tapos nag-thumbs up si Kuya Red, no? Tapos sabi ni Jasper, "Pwede ko sa Imoha, sir." Anong ibig sabihin nito? "Kuya Red, si Jasper Ghost TV po, baka pwede po kayo makipag-collab sa inyo." Tapos sabi, si Kuya Red ba ito nagsalita? "Pila na imo video idol, legit ko idol, pasensya na, delete pareho yung video. For entertainment okay man, in my opinion ba to?" O imo? Kasi IMO, di ba, in my opinion? I don't know kung baka Bisaya to for entertainment okay man imo video. For entertainment daw, ang pagkakaintindi ko dito, okay naman ang video mo. Makalingaw ba? Di ko happy sa fake video, bro. So parang sinasabi ni Kuya Red dito kay Jasper Ghost TV, okay naman yan. 'Di ba? Kung for entertainment yan, okay yan. Hindi, kahit ako din naman eh. Para kasi ganito, maintindihan nyo sana mga men Kaya pilit kong pinalilinaw yan. Kasi maraming naloloko tungkol dyan eh. 'Di ba? Si Kuya Red naman kasi hindi ko rin masabi kasi ang criticism ko lang kay Kuya Red, para sa akin, with all due respect Kuya Red fake ang video ni Kuya Red. Pero hanggang doon na lang yun eh. Wala kasi ako naririnig kay Kuya Red. I don't know kung may ma-share kayo sa akin na nanghingi ba ng pera si Kuya Red. 'Di ba? Nagpaawa ba si Kuya Red para bigyan siya ng pera? So far, wala pa ako naririnig na ganon kay Kuya Red. Pero kasi, yan na nagiging meet siya sa mga ghost hunters na fake, na pagka ang ginagawa nila, lumalapit sila sa mga malalakas para magkaroon sila ng pangalan, at pag nagkapangalan sila, doon na dadaan yung yung panloloko eh. Hindi ko sinasabing magiging manloloko si Jasper Ghost TV, kaya lang syempre madadagdagan yung mga yung paniniwalaan ng tao na hindi totoo. Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? At pagka napaniwala mo yung tao na sa bagay na hindi totoo, maraming pwedeng piniprevent lang natin yung mangyari na, 'di ba, napansin mo may mga documented naman tayo dito na napapaniwala nila tapos hinihingan nila ng pera. Then after na ma-realize nung na naloko sila, 'di ba? Biglang sila pa yung sisisihin. Ganyan kabugok din yung mga fans ng mga fake ghost hunters eh. Halimbawa ganito sino ba yung inano ko dati? Kay Ghost Chang yata yon. Tapos si boses ni Juan, sinisi pa, yung sponsor pa. Sira din ang tuktok Di ba? Pinaniwala dun sa bagay na hindi totoo. Then, dahil nga naniniwala yung sponsor, nakapag-pledge. Hindi lang kay Ghost Chang nangyari yan, pati dun sa Quadro Boys.
'Di ba nakapag-pledge yung ano, or yung sa Quadro Boys nga, ang katwiran mga batang aswang daw pakakainin eh. Parang correct me if I'm wrong, medyo matagal na rin eh. Correct me po if I'm wrong. Pero sa Quadro Boys gano'n nangyari, yung magbibigay sila ng pera. Actually nagbigay na ng pera hanggang ngayon, kausap pa rin namin ni Master Tess yung yung sponsor, 'di ba? Dahil papakain daw sa mga bata, then nalaman nung sponsor na hindi pala totoo. Nagalit yung sponsor. Hindi pala totoong mga aswang yan eh. 'Di ba? Then nung nagalit yung sponsor, yung mga bobong supporter ng Ghost Hunter na ang sinisisi pa, yung sponsor pa. Bibigay-bigay ka tapos babawiin mo. Hindi naman binabawi yung pera eh. Actually, yung pera walang kwenta ngayon. Paulit-ulit na lang tayo nagsasalita dito eh. Yung pera walang kwenta. Yung perang naibigay, walang kwenta. Hindi binabawi yon. Lahat na nagsumbong sa akin, wala namang layunin na bawiin yung pera eh. Alam niyo ang masakit doon? Yung naloko sila. Yun. Yung ginawa silang tanga. Kasi kaya nga nagbigay yung mga yan dahil willing sila mawala ng pera, yung mga sponsor. Nagigets nyo ba? Kung may panghihinayang man sa pera yon, sana yung pera na ibigay sa mas totoong nangangailangan, hindi dun sa Ghost Hunter na manluloko. Nagigets nyo? Yan ang madalas na hindi nagigets ng mga tao eh. Na magsusumbong kay Bungo, bibigay-bigay tapos hindi naman pala bukal sa kalooban. Putang ina nyo pa pala eh. Bukal sa kalooban yung pagbigay ng sponsor. Bukal yon. Kaya nga sila tutulong eh. Kaya nga willing silang mawala ng pera na maidala sa iyo dahil may tutulungan nga. Ang problema nga, hindi totoo yung tutulungan. Nagigets nyo ba? Doon nagkakaroon ng problema. Naloko sila. Pinagmukha silang tanga. Hindi yung pera eh. Mayayaman yung mga yan eh. Kaya nga ibinigay, ulitin ko ha, kaya nga ibinigay yung pera dahil willing silang mawalan nun. Ang hindi lang matanggap ng mga sponsor, yung inulul sila. Kaya sila nakapagbigay ng pera, yung niloko sila ng mga Ghost Hunter. Yun ang point dito. 'Di ba? Ang pag-aralan mo na lang, sabi ni Kuya Red, paano mo palalakasin 1 week fasting, 1 hour a day, meditation sa alpha level mind. At iwasan mo magkasala. Sabi ni Kuya Red, pag napalakas mo pa yan, kahit bala hindi ka tatablan. Na-test ko na yan, sa knife nga lang. Sabing gano'n ni Jasper Ghost TV, it's okay, never mind about my request po. Pero kung sasabihin nating legit mga video, walang legit sa vlog ngayon. So, hindi partially, talagang inaamin ni Jasper Ghost TV na walang legit. Ayan na ha, in public, inamin ni Jasper Ghost TV na hindi legit ang ginagawa niya. Or at least, wala daw legit na video eh. So, yang sila Ghost Hunter 88 nyo, Ghost Hunter 88, hindi daw legit ang video nyo. Bimbi, hindi daw legit ang video nyo. According kay Jasper Ghost TV. Diba? According kay kung sasabihin natin legit, walang legit. So, lahat ng pinapanood nyo kay Jasper Ghost TV, siya mismo ang nagsabi ngayon, walang legit. Kahit mga kapwa niya pang Ghost Hunter, hindi rin legit para kay Jasper Ghost TV. O, sila 88, hindi legit. Sila, Bimbi. Oh. Wala na daw legit sa panahon ngayon eh. Pero ang gusto ko dito kay Kuya Red, talagang nilalaban niya na may legit pa rin. 'Di ba? Narong send ko bro. Ngano sa imo man nako ipadala. Sa nag-ask man untay og Saint name. Hayaan mo i-post ko sa public convo natin. Napatay ka. So sino ba ito si Jasper Ghost TV? 'Di ba? Mag-iingat ka rin kasi sa sinabi mo, Sir Jasper Ghost TV. 'Di ba? Tingnan nga yung yung iba pang Kuya Red, okay lang ba i-play ko yung yung sinabi mo sa akin? Wala namang harm sa sinabi mo sa akin, 'di ba?
Tingnan ko nga tong video muna. O ang name ni ni Jasper Ghost TV, yan o. Si Jasper Calamno. O siya si Sir Jasper Calamno. Hindi naman bawal 'to kasi naman nasa public naman 'to. Ito naman po nagbabalik. Hi, good evening po sa inyong lahat. Ito naman po siya si Jasper Ghost TV siya 'yon, 'di ba? So pakinggan muna natin yung yung sinabi ni Kuya Red. Alam ko wala pero buburahin ko 'to pagka may confidential siya sinabi . So i-play natin 'to para maintindihan din natin lahat. Para malinaw din yung sinabi ko kasi baka nagkamali ako doon sa interpretasyon ko kanina . Play na natin 'to mga men. Hello bro, good morning. Okay lang bro, walang problema bro. Kasi nagpaalam ako na ilalabas ko yung convoy. Yun yung sumisira sa ng ghost hunting . Okay lang naman sana, walang problema for entertainment purposes. Sabi ko nga sa kanya, maganda yan kasi natutuwa yung tao masaya . Pero kung ipipilit mo na pipilit nila na totoo yung nangyayari, halatang halata naman talaga na at saka yun yung sumisira sa ghost hunting community. Hindi nga natuloy yung yung sinasabing ghost hunting community sana . So and sa side ko naman, nung meron kang mga sa akin yung mga video ko na kinoment mo, okay lang yun, walang problema kahit sinabi mo na fake or hindi totoo, ganyan, karapatan mo yun kasi ako nga mismo sa field or habang nag-i-investigate ako, hindi ko din ma-explain ako nga hindi So ito yung sinasabi ni Kuya Red na yung mga size up natin sa video niya, okay lang naman daw. Kasi siya rin mismo, hindi rin makapaniwala. 'Di ba? Yun ang sinabi ni Kuya Red. Niwala normal lang na yung manunood, hindi rin maniniwala, 'di ba? So, okay lang yun sa akin, walang problema yun. At under ghost hunting pa rin. Pero, ito mga manananggal na to, yung mga, sabi ko nga dati, nung, diba yung mga kulto, yung mga manananggal, magaling gumawa ng mga manananggal to bumubula-bula pa yung mga bituka kaya yun sinabi ko sa kanya, sabi niya, Kuya Red, collab tayo. Sabi ko, sino ba to? Iniisip ko, sinend niya, Jasper TV, ganyan. So, tinignan ko yung channel niya. Kaya nasabi ko pa nga sa kanya na, ilan na ba yung mo bro? Marami ka na ba yung video, ganyan. Susunod ko sanang tanong, gumagawa ka ba ng mga multo-multo o kaya tagaan o kaya yung kanib. Uy, mga tagaan daw! Hindi ko na tinanong yon. Pumunta na ako sa channel niya. Yung nakita ko, sila pala yung gumagawa ng mga manananggal na yan. So yun dati na binisto ni Donsky, bumalik na naman ngayon dahan-dahan. So kaya sabi ko sa kanya, hindi tayo pareho ng video bro. Iba yung video mo ayoko ng peke, sabi ko sa kanya. So yun, meron pa. So yung may mga manananggal dyan, bimbi! Hindi na-include sa text kasi binura ko na yung message Ang sabi niya, sabi kasi niya na, sabi ko, bro, gusto ko kasi, legit. Ang sabi niya sa akin is, wala nang legit na ghost hunter ngayon, sabi niya. Kaya, sabi ko, okay. Parang may answer. Sige, ipapublic ko tong convo natin ha. Tapos, may sinagot siya na, go ahead. Parang ganyan, go ahead. Challenge mo pala. Init yung ko Jasper Ghost TV, challenge mo pala. Kaya yun, sinend ko sa'yo. Tapos yung doon, yung nakasingit na message doon na sabi ko, palakasin mo lang, lalakas yan. Meron kasing humihingi sa akin ng yung Saint Benedict. Anong gagawin? Paano palalakasin? May usapang kaming ganun. Kaya sabi ko, palakasin mo yan. So, ibang yun, ibang tao yung kausap ko. Kaya lang sa kanya ko na-send. So yun yung message na nasa loob. Yung nasa middle ng message.
Yan bro. Sige bro, walang problema bro. Malinis naman yung konsensya ko eh. Okay, sige. Ikaw na Salamat. bahala dyan kung ano. Salamat, Kuya Red. Pwede ring ano mo yung negative side ko or bahala ka, it's your choice. Oo, basta ano lang hindi ko alam kung ba't sinend ko to pero parang ano lang, push lang ng heart ko ganyan. Talaga. Nasa puso pala ako ni Kuya Red eh. Hindi actually, nakonsensya ako ng konti. Na inaano ko si Kuya Red, di ba? Nakonsensya ako ng konti pero ayoko ng ganito kasi, di ba? Ang ina-expect ko halimbawa pag may tinira ako, pati sila Henry Ghost TV ganyan eh. Alam mo yung sumasama ang loob ko. Pagka tinitira ko tapos maganda yung pakikitungo sa akin. Ano nyo ba yon mga men? Di ba? Para kasing di ba? Ang bigat sa kalooban, lalo na si Henry Ghost TV na may God bless pa. Pambihira. Di ba? Hindi ko kinakaya yung ganun eh. Wait lang ha. Well, mga kababayan ko, ano yung masasabi nyo dito? Maikli lang naman tong video na to eh. So ang message dito mga men, as is si Kuya Red, inaano niya rin na totoo pa rin yung ginagawa niya. 'Di ba? Paninindigan niya pa rin talaga eh. 'Di ba? Pero tayo, sige, sasabihin pa rin naman natin kung ano yung tingin natin do sa video niya. Still nag-i-stand pa rin yun. Kasi, as an audience, ako din kasi, need mong i-convince ako. Di ba? Need mo rin na i-convince ako sa ginagawa mo. Kasi skeptic ako eh. When you say skeptic kasi na tao, lahat kailangan may paliwanag. Hindi agad-agad yan magre-resort sa paranormal. 'Di ba? Halimbawa, ganito mag-isip ang skeptic. Halimbawa, nasa bahay tayo, abandonadong bahay. May tumunog sa taas. Hindi ko muna iisipin na multo 'yon. Pwede ko isipin na baka may hinangin na doon. Chichikin ko muna baka may hangin dito. Or baka may pusa lang. 'Di ba? Or baka may kasamahan ako na niloloko lang ako. Yun muna yung chichikin ko. Ngayon, pagka na-exhaust ko na lahat ng pwedeng chicken, saka ako magko-conclude na paranormal yon. Ganun nagwo-work yung skeptic. Kayo naman, mga ghost hunter, di ba? Siyempre, kasama na rin sila Kuya Red. Dapat ang kokontrolin nyo sa amin, yung pagdududa namin. As a ghost hunter, yun ang main goal nyo. Alisin yung pagdududa namin kasi sa field nyo kasi yan eh, maraming namimeki talaga. Medyo tama naman si Jasper Ghost Adventure doon. Diba? Medyo tama siya doon na hindi pala. Ang term niya kasi wala nang totoong ghost hunter eh. Wala nang legit eh. May legit pa naman. Siguro yung part na parang yung parang nun? Nawawala kasi ako, may kausap kasi ako eh. Hindi. Yung part na sinasabi mo kasing legit, saan ba ako natapos? Hindi, to make things clear kung may legit. O, dun sa part pala na, di ba, halos lahat ng ghost hunter ngayon fake. Kasi yan na yung nagiging tingin sa industriya nyo eh. O yun, nakuha ko na. Yun na yun. Di ba? Sa sobrang controversial netong community natin, kailangan nang eliminate mo talaga dyan pagdududa ng tao. Kasi pag nako-content, kahit hindi naman sa community natin eh, kahit sa buong mainstream media eh, kapag nako-content yung mga ganyang bagay, ang unang majority ng nanonood hindi naniniwala talaga.
Dapat handa kayo dyan. Kaya nga ina-admire ko si Kuya Red, hindi siya napipikon eh. Kasi naiintindihan niya na hindi naman talaga ordinary yung ginagawa nyo. Hindi naman talaga ordinary yung ginagawa nyo. Kaya huwag kayong maghihinanakit kapag pinagdudahan yung ginagawa nyo or hinahanapan ng explanation. 'Di ba? Yun lang naman, ano? So, anong tingin nyo dyan? Dahil comment na lang po sa baba. Maraming salamat. Bye-bye.